Hallelujah! Hallelujah! Di po ba? God is really good. Amen! Nakagraduate na, kaya kailangan ng tumugtog. Hallelujah! Yun ang maganda eh. Ano tawag doon? Surprise ni Pastor Rudy. Yes. Na hindi siya, Brother Rudy, shalom! Na-surprise kami. Surprise? Maganda yung kanyang ginagawa mo dahil may tumutugtog dito kapalit ka. Hallelujah! Kaya yung mga sa susunod, sabi ni Ate Nona, give her 2 weeks. So, sino yung susunod? After 2 weeks, sinong worship leader? Hindi, kung darating si Brother Rudy, tama. Bakit hindi dumating si Brother Rudy? Hindi, ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Hindi, Sabi sis dahil Nona. tumutugtog. Pag dumating si Brother Rudy, magigitara siya, ikaw ang mag-organ. Yun. Ibigay nyo na yung line up nyo. Yung madali lang muna. Kasi mga baguhan lang sila. Pag si Brother Rudy nandito, yung mahihirap bigay nyo sa kanya. Amen? Sige, bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Father God, maraming salamat. Napakabuti mo, Panginoon, in despite ng ganitong sitwasyon. But still, Panginoon, O God, Lord, you encourage us na pumunta dito sa bahay panambahan, Panginoon, O God. Hindi po madali ang desisyon, Panginoon, na kami ay pumunta dito dahil, Lord, every minute ay nagkakaroon po ng sirena, Panginoon, O God. Hindi namin alam po saan kami tatakbo, Panginoon. But Lord, pinanghahawakan namin ang iyong salita that you are our shelter, Panginoon. You are our refuge, Panginoon, O God. Hallelujah. Ikaw ang batong hindi matitibag, Panginoon, O God. Ano man ang mangyari, Panginoon, ang pangako mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya mga salita ito, Panginoon, Lord, ang aming shelter, Panginoon, O God. Hallelujah. In despite ng ganito katinding sitwasyon, Panginoon, but tinuturuan mo po kami, Panginoon, na patuloy na hatakin namin ang aming pananampalataya, Panginoon, O God. We don't know what will happen, Panginoon, Lord, in the future, Panginoon, but still, kami nananampalataya na ililigtas mo kami, Panginoon, O God. Patuloy na iaadya mo kami, Panginoon, Lord, sa sitwasyon na ito, kung paano mo kami ingatan ng mga nagdaang war, Panginoon, ganun din po sa sitwasyon namin ngayon. Maraming salamat sa mga kapatiran na nandito ngayong oras na ito. Pagpalain mo kanilang mga buhay, Panginoon, O God. Dinggin mo ang kanilang mga panalangin, Panginoon. Anoint mo ang tenga ng bawat isa, Panginoon, O God. At tunay nga na ikaw ang magpaunawa sa amin ng iyong salita mahayag dito sa pulpito, Panginoon. Tago mo po ako sa likod ng iyong cross sa oras na ito. At sabi mo nga po, Panginoon, sa iyong salita, the Spirit of the Lord is within me to preach the gospel. Kaya ang banal na Espiritu sumasa akin ngayong gabi upang maipahayag ang magandang balita sa mga nangangailangan nito. Maraming salamat po. Banal na Espiritu, ikaw ang kaagapin namin, ikaw ang kasama namin, ikaw ang magpapaunawa sa amin ng salita ng Diyos ngayong gabi. Sa inyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat pagdating in Jesus' name. Amen. Tayo ba ay, imagine mo, dami natin, ano? Imagine. Sabi, pagpalakpak sa Panginoon, mataas. Pero kung pagpalakpak sa tao, ganito lang. Ito lang sa may dibdib, ba? Pagpalakpak mo tao. Kaya pagka sabi, palakpakan ng Panginoon pag ganyan, ibig sabihin, wala na akong Panginoon. Panginoon mo yung sarili mo. Pagpalakpak sa Panginoon, mataas. Amen? Because He is King of Kings. He is Lord of Lords. Amen? Nakaka-bless dahil napakarami po natin ngayon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At ang akin pong isi-share sa bawat isa sa atin ay ang napapanahon. Minsan kung ba ay natanong natin ang ating mga sarili kung bakit ang lahat ng ito ay nangyayari? Natanong na po ba natin sa ating mga sarili bakit nangyayari ang lahat ng ito? Amen? Ang akin pong pamagat ng aking pong isi-share ngayong gabi, ng ating pag-aaralan ay last days. Naniniwala ba tayo na nasa last days na tayo? So ano dapat natin gawin dahil nasa last days na tayo? Magpatuloy tayo. Huwag tayong hihinto. Ano man ang mangyari sa atin. Di ba nakalagay sa Matthew? Ang makatagal hanggang wakas. Ay, siya lang daw maliligtas. Amen? Kaya, God is really good. Ayan o, ganda lang ginawa ni Kuya Ed o. Last days.
before the coming of the Lord. Ito po yung pag-uusapan natin. Dito po ay matatagpuan natin. Hindi ko na nilagay dyan kasi binasa na natin sa 2 Timothy. Okay lang yung yan. Kung tanggalin ko yan. Ang ating pong pag-uusapan ay sa 2 Timothy verse 3. Whole chapter, kasi 17 chapter lang yan. Sabi po sa Lucas 21 verse 9, huwag kayong matakot kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat muna mangyari ang mga iyon, subalit hindi kaagad darating ng wakas. Di ba, paalala po ito, sabi niya, huwag kayong matatakot. Di ba, alam niyo, ang dami mga nag-repatriate, umuwi ng Pilipinas. Pero sa sitwasyon natin dito, nababatak ang ating pananampalataya. Di ba, palaban? Di ba? Huwag tayong matakot. Kasi sabi dito, huwag kayong matakot. Di ba, ang sabi sa Matthew, ay makakabalita kayo. Sabi niya, Matthew 24. Sabi niya doon, makakabalita kayo ng mga digmaan, pero ito'y pasimula pa lamang. Pasimula pa lamang daw yung nababalitaan natin ng mga digmaan. At sabi pa doon, pinaigsi daw ng Panginoon ng araw. Bakit? Pinapaigsi ng Diyos ang araw? Para sa atin ang mga tinawag niya. Amen po ba? Hindi nyo ba napapansin? Meron po akong isang kaibigan, sabi niya, ano ba yan? Walang trabaho, pero umikot lang ako sa kusina, 4 o'clock na ng hapon. Diba? Kumbaga parang bakit napakabilis ng oras? Kasi ang sabi doon sabi niya, pinapaigsi ng Panginoon ang oras para sa ating mga tinawag niya. Why? Kasi hindi tayo makakatagal. Amen po ba? Hindi tayo makakatagal sa hirap na pagdadaanan natin. So, ibig sabihin, ang yung pabor ng Panginoon, kaya maiksi ang araw, ang oras. Mabilis ang oras, di po ba? Parang kakaalis lang natin pupunta ng trabaho, hapon na kaagad, wala pa tayong nagagawa sa trabaho. Kaya purihin ang Panginoon dahil mahal na mahal niya tayo. Amen? Mahal na mahal niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan, kaya huwag po tayong matatakot. Amen? Ito pong book ng Timoteo ay sinulat po ni Apostle Paul. Amen? Ito ay sinulat para kay Timoteo noong AD 57. Explain ko na sa inyo kasi ng 2 Timothy tayo. Wala tayo sa 1. So, bago siya mamatay, sinulat niya ito dahil nakakaramdam siya ng sobrang kalungkutan. Kaya nung sinulat niya ang Timoteo, sinulatan niya sa Timothy, nakakaramdam po siya ng matinding kalungkutan. Dahil sa pangungulila, dahil alam niya na malapit na siya magpaalam sa mundo ito. Di po ba? Ginamit niya po ang kanyang mga huling pananalita upang palakasin ang loob ni Timoteo at iba pang mananampalataya upang magpatuloy sila sa kanilang pananampalataya. So, nakita na po ni Paul kung ano ang mangyayari. Kaya ito ay paalala. Amen? Paalala po ito. At napakaganda po nung aking ginawa kasi sabi po dito meron tayong 3P na pag-uusapan. 3 P na ating pag-uusapan ngayong gabi. Bakit ba sinabi na tayo ay nasa last days na? 2 Timothy chapter 3. Sabi po doon, ang number 1, bibilisan lang natin dahil baka mamaya bigla na namang magsirena. No? Sabi po sa number 1, the pattern of the last days. Ito pala nangyayari ngayon ay pattern pa lang. Hindi pa pala ito yung talagang time ng end times. Di po ba? At sabi po doon sa 2 Timothy 3 verse 1 to 5, sabi niya, dapat mong malaman, parang tayo ang kinakausap ni Pablo, di po ba? Huwag natin isipin si Timoteo. Basahin natin ito na parang tayo ang kinakausap ni Pablo. Di po ba? Sabi niya, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. O, di ba? Darating daw po ang panahon ng kaguluhan. Yun ang paalala ni Paul. Ano pa sabi niya? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salati, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwain sa magulang, walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos,
Sila'y may anyo ng pagiging maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng tao. Grabe ano yung paalala ni Pablo sa atin. Tayo ang kinakausap ni Pablo. Wala na si Timoteo. Tayo na ngayon ang kinakausap. At salamat sa Panginoon kasi na-experience natin. Nandito tayo sa war. Amen? Sabi niya doon, di ba kung mapapansin po natin ngayon, hindi dito, kasi dito ang nararanasan ay ang war. Sa Pilipinas, di po ba? Kung tayo nakakapanood ng mga balita, ito po yung Timoteo 3 verse 1 to 5. Yan po yung nangyayari sa Pilipinas. Amen? Yan po yun. Sabi niya rito, ang mga tao daw ay makasarili. Di po ba? Nakikita natin sa Pilipinas sa mga tao ay mga makasarili. Ano ibig sabihin po ng mga makasarili? Maibigin sa sarili. Puro iPhone. Alam niyo yan, iPhone? Puro iPhone. Ang mga tao ay puro di po ba? Walang pagpipigil sa sarili. Mga self-righteous sila. Di po ba? Ano pa raw? Ang iniisip na lang ng marami ay ang mga sarili nila, kung anong makabubuti nila, kung ano yung makakabuti sa kanila, yun ang ginagawa nila. Wala silang pakialam sa paligid. Wala silang pakialam kahit sa pamilya nila, di po ba? Hindi nyo nakapansin, di ba sa Facebook, makikita natin yung ama nirape ang anak. Yung ama pinatay yung anak dahil nagalit siya, nainis siya. Di po ba? Grabe, di ba? Sobra na po ang kasamaan. At kapag tayo mananalangin, parang, alam niyo ba na, pag nananalangin ako, Lord, come, Jesus, come. Maranatha, di ba? Lord, dumating ka na, ngayon na, kasi sobra na ang kasamaan ng tao. Parang nakakaiyak pag kami napapanood ng balita. Di po ba? Kasi mga makasarili ng tao, ano bang mapapansin natin dito? Sa verse na ito, ang mga tao ay sakim. Ibig sabihin, may ibigin sa pera. Kung makikita natin yung nangyari po na blood control, di ba? Nung una, hindi ko naiintindihan, bakit may mga maleta kulay pula? Yung pala naman nun ay mga pera, maleta. Wala silang pakialam kahit may mamatay sa baha. May masirang bahay ng dahil sa baha. Wala silang pakialam. Di po ba? Makasarili sila. Bakit pagdating ng eleksyon ay napakasasarap ng kanilang mga pangako dahil meron silang mga sariling intensyon. Ano pa raw makikita natin dyan? Sabi niya, ang mga tao ay mayabang. Mayabang sila, di po ba? Mapagmataas. Pinagmamayabang nila ang kanilang mga sarili. Ang kanilang mga kakayahan, ang kanilang katangian, o ang kanilang kayamanan. Amen? Yung po makikita natin ngayon, mga lumalabas ngayon. Ano pa? Mapanirang puri. Grabe ngayon, yung mga mapanirang puri. Marami po ang nasisira ang buhay dahil dito sa paninirang puri. Ito na yung mga taong mahilig ng insulto ng kapwa. Di po ba? Magaling gumawa ng mga kasinungalingan tungkol sa iba, tungkol sa Diyos. Di po ba? Mapapansin natin, huwag na tayong makinig ng balita. Pag nagbukas na lang tayo ng Facebook, makikita natin lahat doon kung anong klaseng tao meron. Diba? Meron akong mga nababasa doon na sinasabi na mga hindi sila tunay na lalaki, pero sinasabi nila na ang Diyos ay punong-puno ng grasya. Mahal ako ng Diyos kaya hindi ako mapupunta sa impyerno. Di ba nakakalungkot? Kasi nungalingan nun. Ayaw nilang iwanan ang kanilang kasalanan. Ayaw nilang ipabago ang kanilang mga buhay. Kaya ayaw nilang tanggapin si Jesus kasi maaalis sila sa dilim. Once na tinanggap nila si Jesus, mapupunta sila sa liwanag. Di po ba? Kaya ayaw nilang tanggapin si Jesus. Ano po pa ang makikita natin dito sa binasa natin? Ang mga tao ay mararahas. Amen? Mga tao nagpapadala sa galit na kadalasan na uuwi sa karahasan o kalupitan. Diba, marami yung mga nakikita natin sa balita na umiiyak kasi hindi niya alam bakit niya nagawa yun, bakit siya nakapatay ng tao. Dahil dun sa galit na kanyang nararamdaman, di po ba? Ang mga tao ay masasama.
Sabi sa Matthew 24:12, malaganap ang kasamaan, kaya manlalamig ang pag-ibig ng marami. Hindi nyo napapansin yung mga Kristiyano na nanlalamig. Marami ang mga nanlalamig sa pananampalataya. Marami ang nanlalamig sa pag-ibig sa Panginoon. Dahil doon sa kasamaan na kanilang nai-encounter. Di po ba? Imagine mo yung 9-year-old na bata ni-rape. Pagkatapos isinabit doon sa puno na walang ulo. Imagine mo yung karumal-dumal na yun, di po ba? Na kung ikaw yung pamilya ng batang yun, halimbawa, mababaw ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Di ba sasabihin mo, Lord, ayaw ko na sa'yo. Bakit mo inalaw na mangyari ito sa aking anak? Di ba? Grabe! Grabe po ang kasamaan sa Pilipinas. Kaya naiisip ko, ako lang naiisip ko, mauuna ang Pilipinas na pagharian ng kasamaan ng end times. Kaya huwag tayong titigil sa pananalangin sa ating pamilya sa Pilipinas. Grabe ang nangyayari sa Pilipinas. Di po ba? Mga scammer. Napakarami ng mga scammer. Nung umuwi ako ng Pilipinas, merong tumawag sa akin. Sabi niya sa akin, pwede po bang pakirelay ng message sa ganitong tao? Sabi ko, I don't know you. Napa-English ako kasi nasanay tayo. I don't know you. Sabi patay ko sa telepono, hindi ko siya pinansin. Kasi kung i-entertain mo siya, malulungo ka niya. Kaya dapat kapag alam mo na hindi mo naman sila kilala, bakit mo sila i-entertain, di ba? Iniisip mo, kadarating mo lang ng Pilipinas, paano niyo malalaman ang aking phone number? Eh, dito ko binili yung SIM card ko. Di ba? Kaya maging aware tayo, especially doon sa mga nagsasend sa inyo ng message. Huwag tayo madala sa kanilang mga pananalita na nanalo ka ng ganito. Huwag tayo maniniwala doon. Lagi natin tatandaan, the blessing of the Lord make me rich. There is no sorrow on it. Akala natin pinagpapala tayo, pero grabe ang iyak natin dahil marami nang nawawala sa atin. Hindi ba dumarating ang pagpapala sa atin? Amen? Ang pagpapala ng Panginoon, paggaling sa Panginoon, masaya tayo. Hindi tayo iiyak. Hindi ito magbibigay ng kalungkutan sa atin. Dahil galing ito sa Panginoon. Amen? Kaya diba, sabi sa Lucas, yung binasa natin na Lucas 21 verse 9, huwag kayong matakot. Sabi niya, kung makabalita man kayo ng mga digmaan at ng mga himagsikan, dapat munang mangyari ang mga iyon, subalit hindi kaagad darating ang wakas. Kaya ang sabi ko dito ay pattern pa lamang ng end times. Di ba ang gandang pakinggan? Ito pala, halimbawa pa lamang, ipinaparamdam pa lang sa atin na mayroon palang end times. Di ba? Kasi na-predict na ni Pablo, nasabi na ni Pablo, dapat mong malaman, sabi niya, sa mga huling araw, ito yung mga mangyayari, ito yung darating. Kaya hindi na tayo dapat mabigla. Sama naman ang ugali ng taong yun, ninakawan ako. Sama naman ang ugali ng taong yun, pinatay si ganito kasi nakasulat na sa Biblia. Imagine mo ilang taon bago yan nasulat? Bago dumating yung ating kapanahunan? Di ba sabi dito, nasulat ang Timothy noong AD 57. Grabe na-predict na kagad ni Paul, ni Pablo, kung ano ang mangyayari ngayon. Kaya huwag tayong matakot, amen, sa mga nangyayari. At yun pala ay pasimula pa lamang. Number 2, ano po yung number 2? Sabi niya doon, the persecution of the last days. Meron palang darating ng mga persecution sa huling kapanahunan. Amen? Sabi niya po sa 2 Timothy 3 verse 12, gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. May warning na sa atin Tayong mga Kristiyano yan, pinapaalalahanan ni Paul. Tayo na mga Kristiyano, darating ang panahon, uusigin tayo. Di ba nakakabalita tayo na mayroong mga pinatay? Kailangan mong i-deny si Jesus, anong pipiliin mo? Mamamatay ka o i-deny mo si Jesus? Sabi doon, ito'y darating. Di po ba? Darating daw. Sabi niya,
Kristo, Jesus daranas ng mga pag-uusig. Samantalang ang masasama ay lalo pang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Kaya nakikita natin ngayon, di ba? Ang mga masasama, patuloy nagpapakasama. Bakit yung mga drug lord, naaawa ba sila dun sa mga biktima ng mga bata? Alam niyo, nung umuwi ako ng Pilipinas, gumaan kami, walang po anong street na yun eh. Siyempre, matagal na ako wala sa Pilipinas. Meron po kaming nadaanan doon na may tulay. At doon yung mga bata, mga teenager, nagdodroga sila. Ando sa gilid. Wala silang pakialam. Di ba meron pa ako nakita doon sa Facebook na nagtakip lang ng payong. Nagtakip lang ng payong na nagdodroga sila doon. Yan sabi dito, yung masama ay lalo pang magpapakasama. Kaya, ano ang kailangan natin gawin? Huwag tayong titigil sa pananalangin. Pray without ceasing. Iligtas tayo ng Panginoon doon sa mga masasamang tao, kahit yung ating pamilya sa Pilipinas. Amen? Grabe ang nangyayari sa Pilipinas. Parang, alam niyo, pag nakakarinig ako ng balita, parang nasusuka ako sa sobrang kasamaan na nangyayari. Alam niyo, nung bago natin ako sa Pilipinas, doon mismo sa bayan namin sa Batangas, 5 years old na bata nangangaruling. Ni-rape. Kapitbahay, dinala doon sa second floor. Alam niyo kung anong ginawa? 5 ang nang-rape doon sa batang 5 taon. Pagkatapos niyang rape, ihulog siya from second floor. Sabi ko, nung nabalitaan ko, Lord, kaano katindi ang pinagdaanan ng batang ito na hirap? Di ba? Yung sakit na nararamdaman ng bata. Grabe. Kaya tayo bilang magulang, mga lola, mga tiyahin, panalangin natin ang pamilya natin dahil yan ang magliligtas sa atin. Alam niyo, may pinuntahan kami ni Karen. Habang nagdadrive siya, nagsisirena. Nagkukwentuhan kami. Sabi ko, alam niyo ba mga anak, na hindi ako natatakot sa kapag may sirena. Ang ikinatatakot ko, yung wala kayo sa bahay, hindi ko alam kung nasaan kayo. Kaya sabi ko, mula umaga hanggang gabi, hanggang sa aking pagtulog, hindi ako humihinto ng pananalangin sa inyo. Kasi hindi ko alam kung anong maaaring mangyari sa inyo. Ang sabi niya sa akin, Mami, the best shelter. Kasi sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung nakapasok kayo sa shelter o nasaan kayo. Ang sabi niya, Mami, the best shelter is our prayer. Di ba? The best shelter is our prayer. Habang nagdadrive siya nung nakaraang linggo, malapit na po siya dun sa amin, nagdadrive siya, biglang bumagsak yung pieces ng missile doon sa kanya. Mabuti ka mo, nakahinto yung sasakyan dahil stoplight. Sigaw siya ng sigaw. Mami, sabi ko, hindi Mami, Jesus, sabi ko sa kanya. Pangalan ng Panginoon ang tawagan mo, hindi yung pangalan ko. Siyempre, di ba tayo, yung nanay talaga ang unang-unang papasok sa isip natin. Bumagsak doon sa mismong, mabuti hindi doon sa sasakyan. Pero sabi ko nga, kung hindi ako nananalangin, baka doon bumagsak, di mo ba? Kaya pagmulat pa lang ng mata ko, uunahin ko na kagad sila, Lord, ng mga laki, isa-isahin ko na sila. Pagkatapos yung mga pamangkin ko, mga kapatid ko, at bawat isa sa inyo, hindi ko makipag-pray ng personal, pero umagat gabi binabanggit ko ang inyong pangalan sa Panginoon. Lord, alalahanin ng mga kapatiran namin sa unang iglesia. I-adya mo sila sa mga masasama. I-adya mo sila dito sa war na ito. Hindi isa-isa, alam niyo yung aking, meron akong study table doon na may mga shelves. May mga sulat ako doon, nakadikit. Ang mga pangalan, kahit mga wala dito sa loob ng simbahan, inaaraw-araw ko yun. Kasi one time, kinunbik ako ng Holy Spirit. Name them one by one. Di ba? Isa-isa. Pangalanan mo sila isa-isa. Yun ang ginagawa ko morning and evening. At dahil ako nakapasting ng everyday is 7 hours, nagpapasin ako. Pagtanghali bago ako mag-break, isa-isa ko pa rin. Sa isip ko, dahil ako makapag-pray ng merong sound dahil nandun ang amo ko. Sa isip ko. Kasi acceptable yun, manalangin tayo sa isip. Kaysa kung ano pumapasok sa isip natin, manalangin na lang tayo ng manalangin. Amen po ba? Bago tayo lumabas ng bahay, Lord, i-adya mo po ako dito sa mga misay na ito. Kasi pensan na kung makakarating ang aking trabaho.
Amen? Kaya sabi po dito, darating daw yung mga persecution sa last days. Amen? Sabi po sa Matthew, kuya meron ka, Matthew 24 verse 4 to 8. Wala po. Wala pala. Kasi hindi mo na binigay. Sabi sa Matthew 24, di ba sabi niya rito, basahin natin kasi para mas maunawaan natin. 24 verse 4 to 8. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Mag-ingat daw tayo para hindi tayo maligaw. Amen. Napakarami dyan na nagsasabi na ganito, ganyan. Mag-ingat daw tayo. Kaya nga tayo ay di ba? Meron tayong Bible study, meron tayong mga devotion. Pagpalain. Ate Mabeli, ayan mo si Sister May doon sa devotion natin para nakaka-join siya sa ating devotion, ano? Meron po tayong devotion ng morning and evening si Ate Mabel. Pag-morning. Dahil si Ate Mabel matulog dahil sa misa. Misa si Ate Mabel, join na kayo! Alas 6 na! Ako pag alas 6 na, hindi na ako pwede dahil nagmamadali na ako noon. Kasi 6:45 kailangan ko lumabas na ng bahay. 7 sumasakay ako ng bus. Sabi niya po rito, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Sabi niya, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit, huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng manganganak. Grabe. Panimula pa lamang daw pala ang mga nararanasan natin ngayon. Alam niyo sa Pilipinas po, nagbawas sila ng araw ng trabaho. 4 days na lang ang trabaho sa Pilipinas. You know why? Napakataas po ng gasolina sa Pilipinas. 4 days na lamang po. Diba ang sabi sa Bible? Darating ang araw na ang isang buwan nating sweldo, makinig muna, mamaya na kayo magkwentuhan. Darating ang araw, ang isang buwan nating sweldo ay isang takal na arena lang ang mabibili. Darating ang, alam niyo kung bakit? Parang matataka ng 666. Magpapatataka ka o may makakain ka. Ngayon tayo mga mananampalataya, bakit tayo sinasali mag-fasting? Para masanay tayo. Hindi lang sa pananalangin, pati sa ating physical body, na kahit wala tayong kainin, tatagal tayo. Kahit tubig lamang ang ating inumin, tatagal tayo. Pero hindi na natin mararanasan ang mga matitinding paghihirap. Reminder mga kapatid, magpakatino lamang tayo, magpakatuwid lamang tayo sa Panginoon. Hindi natin dadanasin yan. Why? Darating na ang rapture, iisa-isahin tayo, sino maiiwan? Yung mga taong hindi matuwid ang pamumuhay. Kasi sabi sa Bible, merong dalawa na nagumigiling, ang isa ay maiiwan, ang isa ay isasama ng Panginoon. Amen? Kaya maging obedience tayo sa ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Huwag tayo maging tamad. Amen? Kailangan lagi tayong alive. Napakarami pa ng pagdadaanan natin mga kapatid. Pero pinrepare na tayo ng Panginoon. Ay yung ginagawa natin na yan, araw-araw, morning and evening, meron tayong devotion, is preparation yun sa atin. Amen? Bukod doon, meron pa kayong mga small group. Hallelujah! Na nagpe-pray kayo doon. Nakikijoin pa tayo doon sa mga small group. Amen. Amen. Sa Sunday po, may mag-i-start po tayo, Sister Semi, na ano mo na ba yung, nag-connect kita dun sa ating song. Sa Sunday, 9 o'clock, tayo po ay mag-i-start ng song, Sister Mai, Sister Semi, tsaka Sister Giselle, ang mag-aaral ng song, para magamit na rin po kayo kasi ang patakaran po ng WIN,
kung hindi po tayo nag-aral ng kahit tayo ay pastora sa Pilipinas o anuman katayuan natin doon, pagpunta natin dito, hindi po tayo magagamit. Amen po ba? Kaya mag-aral tayo ng School of Workers. Amen? So nakita po natin, meron pong paalala dito, di po ba? Sa Book of Matthew. Huwag daw po tayo basta-basta maniniwala kapag sinabing, oh, ito si Jesus. Kalimitan ganun tayo. Ngayon na nga lang, mga social media, salain natin kung ano napapanood natin. Hindi lahat na napapanood natin ay totoo. Napakarami po ng mga AI. Napakarami mga fake news. Ang hindi mo alam kung totoo. Huwag tayong post ng post. Ipag-pray natin dahil meron tayong Holy Spirit na di-discern natin kung ano yung tama. Di po ba? Ang daming AI ngayon. Ang daming mga fake news. Sa totoo lang, bakit tayo winawarningan? Nagdadala ng kaguluhan, nagdadala ng takot sa mga taong nakakapanood. Amen po ba? Bilang isang Kristiyano, alam na natin kung ano yung tama dahil meron tayong spirit of discernment. Hindi lahat na nakikita natin ay tama. Hindi lahat na nakikita natin ay totoo. Marami, lalo na ngayon, usong-uso ng AI. At narinig ko po sa balita na sa next year daw, ilalunch na yung robot na magbubuntis ng human. Imagine mo yun. Ngayon sabi ko, Lord, ito po ba na ipapanganak na ito ng mga robot ang magiging antichrist? Di ba sabi yung sobrang sama, di ba Ate Janet, yung sabi sa Bible na sobrang sama. Suwain, yung talaga suwain na walang pagmamahal, walang, as in talagang hindi niya kikilalanin ng Panginoon. Why? Kasi hindi naman siya pinagbuntis ng human na may pagmamahal. Ipinagbuntis siya ng robot na wala, na ang umaano sa kanya ay manipulasyon. Di po ba? Mapapansin natin bakit naglalabasan ito. Kasi kailangan mangyari. Pero tayo, ang kailangan natin gawin, manalangin tayo na huwag tayong ma-deceive. Kasi ang sabi sa Bible, even the same, kahit yung mga tinawag at pinili ng Diyos ay madideceive pa. Ang ibig sabihin ng saved ay tayo ng mga tumanggap sa Panginoon. Madideceive pa raw. Amen? Kaya sabi doon, huwag niyong kaliligtaan ng mga ganitong klaseng pagtitipon. Why? Marami tayong natututunan sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Yung mga bagay na hindi natin makukuha sa panunood, yung mga bagay na hindi natin makukuha sa labas, nakukuha natin dito sa loob ng iglesia. Di po ba? Nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Nagpapanalangin tayo sa isa't isa. Nahahasa at ipapagamit natin ang ating mga talent at gift para sa Panginoon. Pagdating natin, pagharap natin sa King of King, ipagsusulit natin sa Kanya ang lahat ng mga ginawa natin dito sa lupa. Ano isusulit mo kung wala kang ginawa? Aba Lord, ako worship leader, ay meron ka bang napatanggap na isa? Wala, basta worship leader ako. Di po ba? Meron tayong reward. At yung reward na yon, kukuhanin natin yan, yun ang i-offer natin sa paanan ng Panginoon. Anong i-offer natin? Kung wala tayong reward, ay basta worship leader ako. Ayaw kong humayo kasi hindi ako marunong mag-share ng Word of God. Sabi ng Lord, kumanta ka nga, ang puso mo nasaan? Asan ang puso mo? Natutulog. Di mo ba? Kaya pag ako nananangin, Lord, gisingin mo po, natutulog na ang Espiritu. Akala nyo lamang lagi kayo nandito sa loob ng church. Pero meron pong mga backslider na espiritu, yung mga nanlalamig, kagaya ng ating pinag-aaralan ngayon. Lagi ka nandito sa loob ng church. Ano ginagawa mo sa loob ng church? Ginagawa mo pa ang kalooban ng Panginoon? Baka pag ikaw ay naikurek, magagalit ka. Pag ikaw ay tinatama, aalis na, ayoko na nga doon sa church na yun. Sobra naman si pastora, patama ng patama. Magpasalamat ka, may nagtatama sa iyo. Nalalaman mo kung anong mali na ginagawa mo. Amen? Ginagamit ng Panginoon ang mga tao para ikaw ay correct at ikaw ay tama. Hallelujah. Last, the preparation for the last day. Meron palang
preparation, ang last days. Amen? Sabi po dito, meron akong ginawa, hindi ko na pinasulat kay Kuya Ed kasi kanina nagmamadali ako. The preparation of the last days. Sabi niya, kaya pa kaya nga, sa 2 Timothy 3 verse 14 to 17, ano sabi niya? Ngunit ikaw, tayo na naman ang kinakausap dito, ang liwaliwanag, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Hindi tayo maninisip kasi yung sinabi kanina, marami ang maninisip. Kailangan, sabi niya doon, kilala natin. Yung nagturo sa atin, yung naglagay ng foundation, sino yun? Naglagay ng foundation sa atin? Si Jesus Christ. He is our foundation dahil darating daw ang time susunugin. Dadaan sa apoy yung foundation na naitayo sa atin. Kanino ka nananampalataya? Nasaan ang iyong kagalakan? Nasa kaibigan mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa pera, sa trabaho? Nasaan? Susunugin daw ang lahat ng iyan gaya ng isang dayami. Amen? Para lumabas doon kung nasaan yung foundation na itinayo. Kaya nga yung mga nagtuturo, kaya may warning ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Amen? Dahil baka mamaya, ang foundation ay si kung sino. Baka ang foundation si Ate Janet kasi siya nagdala sa akin dito sa church. Hindi yun. Ang foundation natin si Jesus Christ pa natin. Amen po ba? Sabi niya, sapagkat, nasaan tayo? Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kahit tayo hindi mga born again, nung tayo nagsimula tayo sa mga Katoliko, tinuturuan na tayo, di po ba? Tinuturuan tayo manalangin. Hindi nga lang tayo magbabasa ng Bible kasi wala ka nagtuturo sa atin magbasa ng Bible. Pero tinuturo na sa atin na mananampalataya tayo kay Jesus. Kahit hindi natin siya kilala. Doon nagsimula ang ating pananampalataya. Nung tayo mga Katoliko pa. Pinagpala yung mga tao na Kristiyano na kaagad. Nung sila nasa sinapupunan pa ng kanilang mga ina. Pero I think lahat tayo nagsimula sa pagiging Katoliko, di po ba? So kaya sabi dito, 15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsuway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Napakaganda po, di ba, yung preparation na ginagawa sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Amen? Ang sabi niya doon magpatuloy ka. Dahil marami nga tayong mararanasan kagaya ngayon, may mga war. Amen? May mga kahirapan tayong mararanasan. Pero ang sabi doon, para sa preparation ng lahat ng ito, magpatuloy ka para maligtas ka. Kasi ang makatagal ng gawakas ay siya lamang maliligtas. Amen? Ano pang sabi niya doon? Ano pang sabi niya? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Magbasa tayo ng Biblia. Dahil ito'y nagtuturo sa atin kung anong dapat natin gawin. Amen? Kung sinabi niya, iwanan mo ang kasalanan. Iwanan mo ang kasalanan. Kasi ang Bible na nagsasabi, hindi ang tao. Kapag sinabi, ibigay mo ang iyong ikasampung bahagi ng iyong kinikita, sumunod ka kasi ang Biblia ang nagsasabi, hindi ang tao. Di po ba? Hindi naman galing sa tao yung pagbibigay natin ng tithes and offering, nakasulat sa Biblia. Amen? Kapag sinabi doon, magpatawad ka. Kailangan mo magpatawad. Why? Kasi ang sabi doon, kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. So, mamili ka. Magpapatawad ka o hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin. At napakaliwanag kung gaano kalaki ang pagpapatawad na ibinigay mo sa kaaway mo, ganun lang din kalaki ang pagpapatawad na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? So, anong pipiliin mo? Magpapatawad ka o mananatili kang hindi magpapatawad? Di ba?
days. Hindi ganun kadali. Marami kailangan i-pruning ang Panginoon sa ating buhay para tayo makasama niya. Para tayo makapagsuot ng damit na puti. Di ba sabi sa Revelation, bumili kayo sa akin ng puting damit. Kasi pagka di kulay ang suot natin, baka hindi tayo makakasama sa rapture. Anong ibig sabihin noon? Tandaan natin, ang kulay ng kasalanan ay crimson. Yung ganyan kulay ng kay Ate Janet na kulay na damit. Yan ang kulay ng kasalanan. Kaya ang sabi sa Bible, bumili kayo sa akin ng puting damit. Anong ibig sabihin ng white? Purity. Purity. Malinis. Di po ba? Kailangan daw natin magpakalinis. Kailangan natin mag-purify. Amen po ba? Kasi kapag hindi tayo purify, paano tayo akin sa langit makaganyan ang kulay ng damit natin? Crimson. Amen? Sabi po dito, meron akong mga ginawa dito. Ang Biblia ay kapaki-pakinabang para sa, nung unang sabi doon, pagtuturo. Ano daw ang ituturo? Sabi dito, pagpapaliwanag sa tamang doktrina. Kasi marami mga wrong doctrine. Amen po ba? Unang-una na doon yung sinasabing, anong tawag doon? Yung pagpapayaman, anong tawag doon? Prosperity gospel. Bakit meron bang prosperity gospel sa Bible? Wala naman, tatlo lamang ang gospel. Matthew, Mark, Luke. No, ang dyan ay hindi kasali. It's supposed to be. Tatlo, Matthew, Mark, Luke. Yung po ba? Wala nakalagay doon prosperity gospel. Ang sabi sa Matthew 6:33, anong sabi? Napakaliwanag. Seek you first the kingdom of God and His righteousness and all. O, di ba? Wala nakalagay doon na prosperity gospel. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos at ang lahat ng ito ay ibibigay sa iyo. Yun lang naman ang sikreto eh. Hanapin mo yung kalooban ng Diyos. Bakit kailangan lagi na lamang na isaksak mo sa puso at isipin ng tao yung pagbibigay? Ang Lord ang magbibigay sa atin because He is the source of everything. Amen. Amen? He is the source of everything. Lahat na. Hindi lamang pinansyal. Kagalingan. Di po ba? Pabor. Nasa Panginoon. Siya lamang ang source ng lahat ng bagay. Hindi natin kailangan makinig dyan sa mga prosperity gospel na yan. Hindi yan ang tinuturo ng Panginoon. Ay tinuturo ng Panginoon. Hanapin mo muna siya. Saligsigin mo muna ang kanyang salita. Sabi sa Joshua 1:8, meditate my word day and night. Diba? Bakit? Sa pag-meditate mo ng salita ng Diyos, nandito lahat nakapaloob. Nandito ang kagalingan, nandito ang kagalakan, nandito na lahat. Di po ba? Nandito sa Biblia. Ang lahat. Paano matatanggal ang sumpa? Nandito sa Biblia. Paano mapapatawad? Nandito sa Biblia. Nandito lahat. Kaya sabi dito, pagtuturo. Pangalawa, ano pa raw ang kapakinabangan sa Biblia? Pagsaway. Sinasaway tayo. Kaya pag may sumaway sa atin na may Bible verse, galing talaga sa Lord yun. Kasi may Bible verse na sinabi, sabi sa Biblia, sis, huwag kang ganito Tapos sabi, hindi naman galing sa'yo lang yung galing. Sabi po dito, pagpapakita ng mali sa buhay at katuruan. Kaya daw tayo sinasaway dahil pinapakita sa atin yung mga mali na ginagawa natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi niya, pagtutuwid. Ano itutuwid? Yung mga maling landas. Yung mga maling pamumuhay natin. Mga maling gawa natin. Amen po ba? Alam niyo, pag nag-pray ako, antok-antok ako, nakahiga ako. Sabi ng mga anak ko, Mami, you disrespect God because you're praying, you're lying down. Hindi nag-chat-chat yung mga anak ko, pero marami sila natututunan. Totoo naman, kaya pagka yung antok-antok ako magpe-pray, naaalala ko sila, disrespect daw yung manalangin na nakahiga. Kaya tatayo ako. Isa na lang po yan. Okay, last, pagsasanay sa katuwiran. Ginawa daw ang Bible
dahil sa pagsasanay sa katuwiran. Ibig sabihin, paghubog sa pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Amen po ba? So napakabuti po ng Panginoon dahil dito po sa pangalawang Timoteo ay tinuturuan po tayo ng Panginoon kung ano ang dapat natin gawin. Amen? Ano yung number 1? Ang sabi niya doon, ano po? Pattern. Ang nangyayaring ito ay pattern lamang ng last days. Pangalawa, sabi niya doon, mararanasan natin ang mga persecution bago dumating ang last days. Di ba nararanasan natin ngayon? Di ba pag nag-share tayo ng Word of God, yan ang mga born again, parating na naman ang mga born again. Di ba? Burn ang tawag sa atin. At sabi sa Bible, yung sinasabi sa Bible na nang dahil sa salita ng Diyos tayo makukulong, di po ba? Huwag ka magsasalita ngayon sa mga LGBTQ. Di ba? Alam nyo, sa Pilipinas ngayon, allowed na ang ikasalo ng LGBTQ. But kailangan mangyari ang lahat ng yan. Kasi yan yung last days and last preparation for the last days. So I pray po na sa ating napag-aralan ngayong gabi, ay meron po tayong natutunan at meron po tayong preparasyon na gagawin para tayo ay makasama sa pagbabalik ng ating Panginoon. Para po tayo ay naka-ready, nakahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Father God, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat o Diyos sa napakagandang mensahe mo na pinapaalala mo sa amin, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon o God, ay preparation lamang, Panginoon, sa huling kapanahunan. Maraming salamat na pagdadaanan namin ang maraming mga persecution, but still, Father God, you are there na siyang gumagabay at sumasama sa amin. Salamat po sa banal mong Espiritu na siyang magtatanggol para sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na itinuro mo sa amin, Panginoon, kung paano kami magpiprepare para sa last days, Panginoon, O God. Dalayan ko, Diyos, na itong 3 P na ito na aming napag-aralan ngayong gabi, ay may sa buhay namin ito sa mga darating na araw, hindi lamang narinig na isang tenga at lalabas isang tenga, Panginoon, O God. Sa halip, Panginoon, mag-remain ito sa aming mga puso at isipan, nang sa ganun ay malakaran namin, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Sige, mag-continuous na po tayo sa ating communion. Amen. Smiling. Sa ating pagkukomunyon, nahihingi natin sa Panginoon na tulungan na makatagal tayo hanggang wakas. Amen. Napaka-importante po noon tayo makatagal hanggang wakas. Marami pa tayong pagdadaanan. Pero